Mr. Silent Channel. Kabanata 271 hanggang 275. Ang aking sarili. 0291. Sigurado ka, hindi niya alam na ikaw iyon. Matigas na tanong ni MS Tiffany. Humalaklak si Ganesha, kung alam niyang ako ang nasa Mecca, tiyak na hindi lang pagdududa ang magiging reaksyon niya. Huwag kang mag-alala, ni hindi niya naririnig ang kasarian ko sa electronic voice ko. Mas mabuti, ang taong ito ay hindi mas masama kaysa sa Dragon Soul. Damn, itong lalaking ito na si Lucifer, sa tuwing nagpapakita siya, walang magandang bagay, ang salaysay ng banal na digmaan ay hindi malinaw na naayos, at sa pagkakataong ito ay lumabas siya upang makialam sa atin. Ang plano. Hindi ko ba nabalitaan na nawalan siya ng kakayahan at piniling magretiro? Baka naman trick yun. Galit na sabi ni Chief Hassan. Sinabi ni Ganesha, dapat talaga niyang inalis ang kanyang panloob na lakas, ngunit. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinakamabilis na tumataas na powerhouse sa underground world. Maaaring pumili siya ng isang bagong paraan ng paglilinang. Ngayon siya, ay tiyak na mas mahusay kaysa sa nakaraan. Hindi mahina. Bagong cultivation method. Mahigit 2 taon na lang. Halimaw ba siya? Nakasimangot ang isang blonde middle-aged na lalaki na nakapijama. Mr. Brandon, hindi pa ba siya itinuturing na malahalimaw na tao mula nang siya ay magdibo bilang fallen? Nakangiting tanong ni Ganesha. Dahil halimaw ito, iwasan mo siya. Same time na sinabi ni General Robert, ang demonyo ay hindi nakakatakot. Ang nakakatakot ay napakaraming demonyo ang nakatayo sa likod ng demonyong ito. Kapag ang mga taong ito ay muling napagsama-sama, ang aming plano ay tiyak na magiging mas mahirap na mabuksan. Ganesha, dapat mas maging maingat ka ngayon, at gumamit ng mas banayad na paraan para mahanap ang elemento ng Par-Ola. Walang problema, General, ngunit kung sakali, bakit hindi mo hayaang magtulungan ang mga Dragon Knight? Paano ako kumilos ng sama-sama? Sa kanilang paligid, kahit si Lucifer ay hindi magawa, nakakapagpahinga ako ng gusto, nakangiting sabi ni Ganesha. Sabi ni General Robert, huwag kang mag-ilusyon tungkol dito. Kung gusto mong makipagtulungan sa iyo ang mga Dragon Knight, kailangan mo munang makuha ang kanilang respeto. Sa kasalukuyan, bagamat nakagawa ka ng mga biological mechas, sarili mong kung hindi ka malakas na tao, hindi makikinig ang Dragon Knight sa iyong mabilisayon. Dapat kang maghanap ng paraan sa iyong sarili, huwag hayaang masayang ang ating puhunan. Oo, kung hindi mo matutupad ang iyong pangako sa amin, hintayin mo lang itong tiisin. Ang galit ng Dragon Knights. Sabi ni Chief Hassan. Pumikit si Ganesha, ngumisi, at bahagyang tumango, huwag mag-alala, lahat, ipinapangako kung hindi bibiguin ang mga mamumuhunan. Pagkatapos, 2 araw ng pagtuturo ng Xuanwei Zhenjing, sa wakas ay nagawa na ni Su Qingzhou na medyo nasiyahan si Ye Fan nang magsimula siyang magsanay ng mag-isa. Mukhang maganda ang talent ng isang babae. Kung si Su Yuwei ay hindi mahiyain at hindi nagturo kay Su Qingzhou ng kung fu mula noong siya ay bata pa, si Su Qingzhou ay maaaring maging isang makapangyarihang martial artist ngayon. Si Su Qingzhou ay pupunta sa isang business trip sa labas ng bayan noong Biyernes, at bago siya umalis, hindi niya nakalimutang sabihin sa lalaki na dapat siyang magtrabaho ng husto at huwag tumakbo. Natural na sumang-ayon si Ye Fan, at nakaramdam ng kaunting pagmamalaki. Tila ang usapin sa pagitan ni Feng Yueying at Shu Lingshan sa wakas ay nagparamdam kay Su Qingzhou ng kaunting selos. Siyempre, ang pagpunta sa trabaho ay isang bagay na masaya niyang gawin, dahil ngayong naging vice-presidente na si Feng Yueying, ang opisina ay nasa ground floor sa ibaba, at ito ay isang independenteng opisina, na mas maginhawa kaysa dati. Dumating si Ye Fan sa kanyang opisina sa umaga at nalaman niyang wala siyang gagawin, kaya bumaba siya na nagpapanggap na wala. Pumunta sa opisina ni Feng Yueying, kumatok sa pinto, at narinig ang magandang boses ng isang babae na nagsasabing, pasok ka. Mabilis na pumasok si Ye Fan, at pagkatapos ay nilock ang pinto. Bukod sa amoy ng papel at mahogany na mga mesa at upuan, hinaluan din ang opisina ng mahinang amoy ng ilang kababaihan. Tiningnan ni Ye Fan ang mature at mainit na babae na nakasuot ng puting turtleneck sweater at isang kulay abong uniforme sa opisina, at hindi niya maiwasang humanga ito ng ilang segundo. Anong tinitingin-tingin mo, bakit ang aga mo pumunta dito? Matamis si Feng Yueying sa kanyang puso, ngunit nahihiya pa rin siyang makita ito. Naglakad si Ye Fan sa desk, yumuko at nagtanong, abala ka ba? Medyo. Kung gayon ay hindi masyadong abala, ibig sabihin ay may oras pa, sabi ni Ye Fan na nakangiti. Kinakabahang tanong ni Feng Yueying, ano ang gagawin mo? Si Ye Fan ay hindi nagsasalita ng walang kaparirikan. Umikot siya sa mesa at binuhat ang babae mula sa upuan. Pagkatapos ay umupo si Ye Fan sa upuan ng opisina, pinaupo si Feng Yueying sa kanyang kandangan, iniunat ang kanyang mga braso sa baywang ng babae, at sinabing, ilang araw na kitang hindi niyayakap, gusto kitang yakapin. Namula ang mukha ni Feng Yueying, kung gayon, hindi mo na kailangang pumunta sa opisina ko sa sikat ng araw. Napakasamang mabangga. Nilock ko ang pinto, at walang makapasok. Kung may dumating, magpanggap ka lang na wala ka doon. Sinabi ni Ye Fan, na nakangiting muli, mayroon akong magandang balita na sasabihin sa iyo, ang aking pinsala ay ganap na gumaling. Ganun ba?
Katatapos lang sabihin ni Feng Yueying na masaya, ngunit nang makita niya ang ngiti ng lalaki, medyo kinakabahan siyang nagsabi, ikaw. Bakit mo ako tinitingnan ng ganito? Tumingin si Ye Fan sa babae. Ang ibabang bahagi ng katawan, masikip na itim na medyas, napaka-sexy ko ngayon, dapat walang kamag-anak dito di ba? Namula si Feng Yueying hanggang sa ilalim ng kanyang mga tainga, inabot at tinapik ang dibdib ng lalaki, ano ba ang iniisip mo? Bawal kang mag-isip ng bulag, ito ang opisina. Hoy, ang gusto ko ay ang opisina, gaano ka-excited dito, sabi ni Ye Fan, anuman ang mapanlokong sigaw ni Feng Yueying, niyakap niya ang kanyang mga braso sa likod ng ulo ng babae at hinalikan ito ng mariin. Makalipas ang mahigit isang oras, kinuha ni Ye Fan ang kanyang pantalon sa lupa at dahan-dahang isinuot ito para sa kanyang sarili. Sa pagbabalik tanaw, si Feng Yueying ay namumula, nakatayo doon, may hawak na tisyo upang linisin ang ilang mga bakas. Kasalanan mo ang lahat, pinunit mo ang medyas ko. Nagpout si Feng Yueying sa pagkabalisa, paano ko ito isusuot ng ganito, kung may makakita nito, ito ay isang kompletong biro. Ngumiti si Ye Fan, kung gayon, ayos lang kung hindi mo ito isusuot. Hindi, dapat may stockings ang ganitong klaseng posporo. Karamihan sa kumpanya namin ay may mga babaeng empleyado, at marunong silang manamit ng maayos. Kung hindi ako magsuot ng medyas, siguradong makikita nila ang problema. Galit na sinabi ni Feng Yueying, ikaw lang, bakit ka nagmamadali? Hayaan mo akong ihatid ka at bumalik, magagawa mo ang lahat ng gusto mo, kailangan mong maging sabik na sabik. Natawa si Ye Fan na pakamot siya ng ulo, iniisip na kailangan niyang punitin ito ng ganito para makuha ang pakiramdam, ngunit hindi na siya naglakas loob na manggulo ng mga babae at nagtanong, ano ang dapat kong gawin? Mayroon ka bang ibang medyas sa opisina? Hindi, mas alam kong naglalagay ako ng mga spares dito, ngunit hindi tama iyon, wala akong anumang bagay na maglagay ng medyas sa opisina. Si Feng Yueying ay mukhang nalulumbay. Hindi nakatiis si Ye Fan, kung gayon. Bakit wala akong ipadala sa iyo ng bagong pares? Sino ang magpapadala nito? Magpapakita ka ba sa isang tao ng isang biro? Binigyan siya ni Feng Yueying ng isang blankong tingin. Hiniling ko kay Shansha na ipadala ito, akin ito, nakangiting sabi ni Ye Fan. Saglit na natigilan si Feng Yueying, kinagat ang ibabang labi, at sinabi sa mahinang boses, kung gayon. O kung tatanungin mo, tingnan kung mayroon si Ling Shan. Ang hugis ng kanyang binti ay halos kapareho ng sa akin, kung mayroon siya nito, walang dapat itanong. Kabanata 0292 Magkunwaring nakakaawa. 0292. Bagamat naisip ni Ye Fan na medyo kakaiba ito, tinawagan pa rin niya si Shu Lingshan at sinabi sa kanya ang tungkol dito. Natahimik si Shu Lingshan sa kabilang dulo ng telepono bago siya nagsalita ng dalawang salita, hindi. Napangiti si Ye Fan, talaga, pagkatapos ay mag-iisip ako ng paraan. Anong magagawa mo? Bibili ako ng isang pares at ibibigay ko kay Vice President Feng. Pagkatapos magsalita ni Shu Lingshan, sumuko na siya sa telepono. Sa sandaling sabihin ni Ye Fan kay Feng Yueying ang tungkol dito, tinakpan ni Feng Yueying ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay at bamulong, napakahiya, dapat isipin ako ni Lingshan bilang ganoong klase ng babae. Ang mga mata ni Ye Fan ay kumikislap, at siya ay nag-isip, Yingying, hindi ba hindi ka maaaring lumabas bago dumating si Shanshan? Oo, paano ka lumalabas na nakasuot ng basa-basa na medyas? Kapag nakita ako ng mga tao, iniisip nila na hindi ako propesyonal, at ang damit na ito ay masyadong pangit kapag walang medyas. Hindi nagustuhan ni Feng Yueying. Nang marinig ito, mabilis na tumalikod si Ye Fan at muling yamakap sa baywang ng babae. Oo, ikaw. Anong ginagawa mo? Bulalas ni Feng Yueying, hindi pa ba nakontento ang lalaking ito? Idol pa rin ako, sasamahan kitang hintayin si Shanshan, mag-exercise muna tayo. Ye Fan, huwag mong gawin ito. Ako. Mahigit kalahating oras ang lumipas. Hawak ni Shu Lingshan ang isang maliit na paper bag na may bagong medyas, at hindi siya nang ahas na malaman ito ng iba, kaya tahimik siyang lumapit para ihatid ito. Kumatok sa pinto, Vice President Feng, ako ito. Bumukas ang pinto, ngunit si Ye Fan ang nagbukas ng pinto. Ikaw. Bakit nandito ka pa? Nagulat si Shu Lingshan, ngunit hinayla na siya ng lalaki sa pintuan. Pagkapasok niya sa opisina, naamoy ni Shu Lingshan ang isang bagay na nagpahiya sa kanya, at nang makita niya si Feng Yueying na nakatayo sa likod ng mesa, na tila hindi makatayo, gustong sumugod ni Shu Lingshan palabas ng pinto. Pinandilatan niya ang lalaki, pervert ka ba? Anong ginagawa mo dito sa araw? Napakurap si Ye Fan at nakangiting sinabi, oo, ginagawa ko lang dito. Diyos! Noon lamang napagtanto ni Shu Lingshan na ang kanyang mga salita ay malabo. Tinapakan niya ang kanyang mga paa sa galit, lumakad at kinuha ang kanyang medyas, at sinabing, Sister Yueying, ito ay para sa iyo. Napahiya si Feng Yueying, kinuha ang medyas at sinabing, salamat, Lingshan, ako. Alam ko, abala ka, aalisin ko ang taong ito. Tumalikod si Shu Lingshan at hinayla si Go Out kasama si Ye Fan. Nagmamadaling sinabi ni Ye Fan, Xiao Shanshan, ano ang pagmamadali mo, huwag kang maupo sandali. Umupo ka malaking bastard.
Kung mananatili ka sa loob, sa palagay ko ay papatayin mo si Sister Yueying. Pagkatapos mag-practice ng Qigong, napaka-abnormal ng iyong katawan, sa tingin mo kaya niya itong tiisin. Hindi niya talaga alam kung paano maging maalalahanin sa iba, sabi ni Shu Lingshan sa mayabang na boses. Sinabi ni Ye Fan na may mapaglarong ngiti, mukhang maganda ang relasyon ninyo ni Yingying, kaya agad-agad kang nagsimulang magsalita para sa kanya. Ako, 3 taon na tayong magkakilala, at nakatira tayo sa isang apartment, pwede ba? Depensa ni Shu Lingshan. Hindi ito sinira ni Ye Fan, at sinabing, huwag kang mag-alala, paano ako nalampasan. Ipinapangako ko na medyo pagod lang siya, ngunit comfortable pa rin siya. Kaya lang, nahihiya siyang sabihin ito sa harap mo. Hindi mo na kailangan magpaliwanag, anyway, I see it, isa kang malaking pervert, layuan mo ako in the future. Sabi ni Shu Lingshan, tumalikod at umalis. Tumingin si Ye Fan sa likod ng babae, ang umuugong na matambok na bahagi, hinawakan ang kanyang baba, at naisip na kung nandoon si Shu Lingshan, dapat siyang kumapit ng ilang oras pa. Naisipan kong pumuntang tanghalian kasama si Shu Lingshan nang makatanggap ako ng tawag. Nakita ni Ye Fan na si Ning Zimo ang tumatawag, at agad na tinapik ang kanyang noo. Nakalimutan niya talagang samahan si Ning Zimo ng isang araw. Higit sa lahat, hindi niya alam kung kailan babalik ang babae sa Huahay. Ninger, bumalik ka na ba? Nakangiting tanong ni Ye Fan. Mahigit isang araw na akong bumalik, gusto ko lang makita kung hindi kita hahanapin, iisipin mo ba ako? Kung wala ka sa puso mo, dapat hindi tayo magkita. Pagkatapos magsalita, hindi na nagsalita si Ning Zimo pagkatapos magpaliwanag ni Ye Fan, ibinaba niya ang telepono. Ang anit ni Ye Fan ay manhid, at ngayon ito ay isang ulang. Bagamat hindi niya sinasadya, hindi talaga siya naging maingat. Nangako kasi siya noon na makakasama niya ito kaya hindi siya makapaniwala. Hindi na pinansin ni Ye Fan ang pagkain, at nagmamadaling nagmaneho papunta sa Zia Tea House. Pagdating niya sa tea house, ngumiti rin si Xiao Zhao nang makita si Ye Fan. Kuya Fan, sinabi ng panganay na babae na ayaw kanyang makita, kaya maaari kang bumalik, walang magawang sabi ni Xiao Zhao. Sumimangot si Ye Fan at sinabing, kung babalik siya sa oras na ito, mas magagalit siya. Kuya, magkunwari ka lang na hindi mo ako nakita, hindi kanya masisisi. Hindi kaya. Dapat malaman ng panganay, mahirap na sabi ni Xiao Zhao. Naisip ito ni Ye Fan at sinabing, bueno, pinatalsik kita, kaya wala siyang masabi tungkol sa iyo, tama. Pagkatapos makinig, lumunok si Xiao Zhao at sinabing, Kuya Fan, kung ganoon ay pumasok ka na. Well, lalabas ako at iiwasan ko ito ng mag-isa. Tinapik ni Ye Fan ang balikat ni Xiao Zhao at mabilis na naglakad papunta sa kwarto kung nasaan si Ning Zimo. Kumatok sa pinto ng kwarto, hindi tumugon ang babae, hindi pinansin ni Ye Fan ang isa at dirdiretsong pumasok. May magandang figure na nakahiga sa kubrekama sa kama, lumapit si Ye Fan, tumingkayad, at tiningnan ang kalahating buhok na natutulog na mukha ni Ning Zimo. Ninger, nagkamali ako, huwag mo akong pansinin, tatandaan kong magpadala sa iyo ng mensahe araw-araw sa susunod na pagkakataon. Nakahiga si Ye Fan sa gilid ng kama, pinapanood na si Ning Zimo ay nagkukunwaring tulog pa rin. Lumingon siya at gustong halikan sa mukha ang babae. Sa sandaling ito, sa wakas ay iminulat ni Ning Zimo ang kanyang mga mata, at isang puting talampakan ang lumabas sa kubrekama at sinipa ang dibdib ni Ye Fan. Hindi rin nagtago si Ye Fan, ninakaw niya ang paa ng babae, at saka bumagsak sa lupa, nagkunwaring nasasaktan at sumisigaw ng, ouch! Oh, Ninger, pinalayas mo ako para saktan ako. Mapapawi mo na ang galit mo ngayon. Nagpakita ng nakakaawang tingin si Ye Fan. Sinulyapan siya ni Ning Zimo ng masama, umupo, at hinaplos ang buhok niya, magpanggap ka na tanga, wala kang nararamdamang sakit. Napangiti si Ye Fan, alam na hindi siya dapat maglik ng sobra, ngayon ay hindi na madaling magpanggap na nakakaawa. Bumangon siya, ibinagsak ang sarili sa kama, at naamoy ang mabangong kubrekama ng babae, Ninger, bakit ang bango-bango mo rito? Kasing bango mo. Oo, sa tingin ko ang amoy sa katawan mo ay medyo masarap din. Ang amoy ni Feng Yueying. Ang mga mata ni Ning Zimo ay kumislap sa malamig na liwanag. Biglang napahiya si Ye Fan at halos nakalimutan na niya na 2 oras lang siyang naghagis kay Feng Yueying, at puno pa rin siya ng amoy ni Feng Yueying. Let's go, anyway, pabigat lang ako sa'yo. Alam ko na kung sino ang gusto mo ngayon. Pagod na akong tawagan ka ng paulit-ulit para samahan ako. Kaya, ayokong maging kalad ka rin. Wala ka na. Pagkasabi ni Ning Zimo ng malamig, bumangon siya sa kama at naglakad papuntang banyo. Nabulunan si Ye Fan kaya hindi siya makapagsalita. Hindi nagtagal, narinig niya ang lagaslas ng tubig mula sa banyo, at nagsimulang maligo ang babae. Kabanata 0293 Mag-asawang mag-aaral. 0293. Pinunasan ni Ye Fan ang kanyang mukha, ito ay malinaw na nagpapakita ng kanyang init ng ulo, tila kailangan niyang gumamit ng kaunting housekeeping skills. Sa sandaling naisip niya ito, hinubad ni Ye Fan ang lahat ng damit sa kanyang katawan, at pagkatapos ay pumasok sa banyo. Hindi nagtagal, ang mapanlokong boses ni Ning Zimo ay nagmula sa banyo, ikaw. Anong ginagawa mo?
Lumabas ka. Ikaw. Ayaw mo. Pagkatapos ng ilang ingay, dahan-daang hamina ang boses. Pagbaba, sa dulo, may mga bulungan lang mula kay Ning Zimo. Isang paliguan na maaaring matapos sa loob ng 10 minuto, ngunit makalipas ang kalahating oras ay lumabas na silang dalawa. Niyakap ni Yefan ang mahina at mahinang babae, bumalik sa kwarto, inihiga siya sa kama, at buong pagmamalaki, paano ito, Ninger, kontento ka na ba? Si Ning Zimo ay nagalit, nahihiya, at napupuot sa parehong oras. Hindi niya naabot ang kanyang inaasahan, at talagang ginamit siya ng isang lalaki, at ang kanyang katawan ay magaan at malambot, at wala siyang panlaban. Hindi mo ba naisip na madumi ito? Tanong ni Ning Zimo. Dinilaan ni Yefan ang kanyang mga labi, paano ito magiging madumi? Hindi ba't ginawa mo ito para sa akin noong nakaraan, Ninger, syempre dapat ko ring gawin ito para sa iyo. Ikaw bastard. Marunong ka kung paano ako ay bully, at pagkatapos ay huwag mo akong pansinin pagkatapos ng pang-aapi, I hate you to death. Binato ni Ning Zimo ng unan si Yefan. Kinuha ni Yefan ang unan at tumalon dito, hinalikan muli ang babae. Pagkaraan ng 10 minuto, marahang hinaplos ni Yefan ang malarosas na mukha ni Ning Zimo at sinabing, patawarin mo ako sa pagkakataong ito, hindi ko na ito makakalimutan sa susunod. Nagpout si Ning Zimo, depende sa ugali mo sa pag-amin ng pagkakamali, kaya mo ba akong pasayahin? Walang problema, sasamahan kita kahit anong gusto mo ngayon, nakahinga ng maluwag si Yefan, sa wakas ay pinalambot ang ugali ng babae. Tinulak siya ni Ning Zimo, umalis ka muna sa akin, gusto kong hipan ang buhok ko, hindi pa rin tuyo, kasalanan mo lahat, kailangan palitan ang saplot. Nagmamadaling sinabi ni Yefan, walang problema, ibubuga ko ito para sa iyo. Nagmamadaling dinala ni Yefan ang babae sa banyo, kinuha ang hairdryer, at sinimulang tulungan si Ning Zimo na patuyuan ang kanyang buhok, marahan itong sinusuklay gamit ang kanyang mga daliri. Gustong tumanggi ni Ning Zimo noong una, ngunit nang makita niya ang lalaki na hamihip at humahaplos para sa kanya sa salamin, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na init sa kanyang puso. Hindi ko nakita, may potensyal ka pa ring maging nakababatang kapatid ng shampoo shop, pabirong sabi ni Ning Zimo. Hoy, Ninger, kung gusto mo, maaari ko itong pasabugan para sa iyo araw-araw sa hinaharap. Nakita ni Yefan na labis na nag-enjoy ang mga babae, at naisip niyang magagamit niya ang trick na ito para suyuan ang ibang babae, mukhang magiging napakaganda ng epekto nito. Napamulat ng mata si Ning Zimo, tiyan-tiyan. Buti na lang pumunta ka once a week. Nakatira ka sa kasambahay mo, kaya paano tayo magkikita araw-araw? Paano kung tayo ay mamuhay ng magkasama mula ngayon? Tayo ay naging isang pamilya at namumuhay ng magkasama araw-araw, sabi ni Yefan na may matinding pananabik. Napangiti si Ning Zimo, talagang maaari kang magkaroon ng magagandang panaginip sa tagsibol at taglagas. Kumpiyansa na sinabi ni Yefan, ito ang pangarap ko. Ang hinahangad ko ngayon ay napakalaking pamilya, sa tingin ko ay makakamit pa rin ito, kailangan lang hanggat kinakailangan. Tiningnan ni Ning Zimo ang pananabik na tingin ng lalaki, at bahagyang ngumiti, kung payag ang iba, talagang susuportahan kita, wala akong pakialam. Masayang sinabi ni Yefan, kilala ko si Ninger, ikaw ang pinakamaalaga, halika at humalik. Hinalikan ni Yefan ang mabangong buhok ng babae, at halos mabugbog ang buhok nito. Pagkalabas ng banyo, nagsimulang magbihis si Ning Zimo. Kumain ka na ba ng tanghalian? Tanong ng babae. Hindi, nang marinig kong nagalit ka, tumakbo ako ng mabilis. Wala akong pakialam sa pagkain. Ngayon ay gutom na ako na nasa likod ko ang dibdib ko. Ninger, hindi ka naniniwala sa akin. Lumubog ang tiyan ko. Mukhang naaawa si Yefan at hiniling sa babae na hawakan ang kanyang tiyan. Nilaibot ni Ning Zimo ang mga mata sa kanya, hindi naman sa hindi ako marunong maging kaawa-awa, hindi naman isang buwan kang hindi kumakain. Hindi alam ni Yefan kung tatawa ba siya o iiyak, kung ganoon. Magugutom din ako. Sige, kain na tayo sa labas. Ayokong kumain sa tea house. Kahit anong luto ng chef, pagod akong kumain ito araw-araw. Sabi ni Ning Zimo at naglakad papunta sa kanyang independent fitting room. Kabilang sa mga ito, pumili ako ng isang set ng casual na puting sportswear at isang pares ng light coffee-colored coconut shoes. Nagningning ang mga mata ni Yefan, nang suotin ni Ning Zimo ang ganitong uri ng damit ng estudyanteng babae, nagkaroon siya ng ibang estilo. Paano ba, magmumukha ba akong masyadong malambing? Binili ko ang damit na ito noong Double 11. Napakaganda nito, ngunit hindi pa ako naglakas loob na suotin ito. Lumingon si Ning Zimo, ang kanyang itim na buhok ay bahagyang nanginginig, bahagyang kulay rosas ang pisngi. Ninger, mas matanda ka ba talaga sa akin? Bakit sa tingin ko ikaw ay isang sophomore o junior? Mataimtim na sabi ni Yefan. Tinakpan ni Ning Zimo ang kanyang bibig at ngumiti, Tara, hindi pa ako nakakapag-makeup. Kapag naglagay ako ng Barbie cream at lip gloss, sasabihin mong matanda na ako. Kung ganoon ay huwag mo nang ituloy, bakit kailangan mong mag-makeup? Hindi ka maganda kapag walang makeup, sabi ni Ning Zimo, na tinakpan ang kanyang mukha. Tara, hindi ka ordinaryong office worker, martial arts practitioner. Kung hindi ka masasaktan, hindi magiging masama ang kutis mo.
Tingnan mo ang mapatla mong kutis at kulay rosas na balat. Hindi maganda sa iyo ang 18 taong gulang na batang babae. Ikinaway ni Yefan ang kanyang kamay. Masaya si Ning Zimo sa kanyang puso, ngunit sinabi pa rin niya, bakit, pakiramdam ko tumatanda na ako, at lalo akong nagiging isang babaeng may dilaw na mukha. Darling, ang ganda mo talaga pag ganito. Ang ganda ng balat mo, hindi mo na kailangan ng mga bagay na iyon. Paano kung dumiretso tayo ngayon sa Huahai University at magpanggap na mag-asawang estudyante? Inaasahan ito ni Yefan. Nagningning ang mga mata ni Ning Zimo. Sakit ng ulo niya kanina. Saan siya dapat makipag-date kay Yefan? Nakakatuwang pakinggan ito, dahil hindi pa siya nakakapagkolehiyo. Sige, papakinggan kita. Matamis na ngumiti si Ning Zimo at nagpatuloy sa pagsusuot ng sariling sapatos. Nang makitang itali niya ang kanyang mga sintas ng sapatos, nagmamadaling lumapit si Yefan, yumuko, at sinabing, itali ko ito para sa iyo, maupo ka. Hindi na kailangan. Medyo nahiya si Ning Zimo at hiniling kay Yefan na maglupusay sa harap niya para gawin ang ganoong bagay. Si Yefan ay nagsasaya, napakasayang bagay na itali ang mga sintas ng sapatos ng babaeng gusto ko. Ninger, mangyaring tuparin ang aking munting hiling. Nang marinig ito ni Ning Zimo, pakiramdam niya ay napuno siya ng pulot, kaya hindi siya tumutol, at pinanood ang lalaki na tinutulungan siyang itali ang kanyang mga sintas ng sapatos. Nang may handa na ang lahat, magkahawak kamay ang dalawa at lumabas ng tea house. Nang makita ng staff ng tea house at ng ilang dumadaang bisita ang damit ni Ning Zimo at ang natural na makeup nito, hindi sila nakapag-react. Miss, ikaw ba yan? Nang makita ni Xiao Zhao sa gate si Ning Zimo, medyo naghinala siya. Sinipa ni Ning Zimo si Xiao Zhao ng isang sipa, hindi mo na ako kilala. Hinawakan ni Xiao Zhao ang kanyang guya sa sakit, at nakangiting sinabi, alam ko. Ito talaga ang pinakamatandang babae. Hehe. Napakurap-kurap si Yefan kay Xiao Zhao, pagkatapos ay hinayla ang babae sa kotse at nagmaneho patungo sa direksyon ng Huahai University. Kabanata 0294 Bulaklak ng Paaralan. 0294 Pagkatapos. Ipinaroda ni Yefan ang sasakyan sa parking lot hindi kalayuan sa Huahai University, bumaba ang dalawa sa kotse at naglakad patungo sa isang kalye sa tabi ng universidad. Ang lugar na ito ay tinatawag na Garbage Street dahil karamihan sa mga bagay dito ay para sa mga estudyante, mura ang presyo, napakakatamtaman ng kalidad, at hindi ito pwedeng ilagay sa mesa. Sa paglipas ng panahon, mayroon itong ganoong pangalan. 3 taon nang nakabalik si Yefan sa Huahai, at hindi pa siya nakapunta rito, kaya sinamantala na lang niya ang pagkakataong ito para makasama si Ning Zimo. Para maitugma ang damit ngayon, bitbit pa ni Ning Zimo ang isang western-style canvas bag. Siya ay mas mukhang isang casual at kabataang babaeng estudyante sa kolehiyo, na may hawak na isang batang babae na mas matanda sa kanya ng ilang taon sa kalye. Kasintahan. Ninger, hindi ka ba masyadong nagmamayabang, bakit nakikita tayo ng iba na parang nag-alaga ng estudyanteng babae ang tiyuhin? Sabi ni Yefan na may mapait na ngiti. Parang hey, pero sa tingin ko ito ay napaka nakakatawa, sabi ni Ning Zimo na may magandang ngiti. Hindi nakaimik si Yefan, kaya tumanggaw siya at sinabing, okay, basta masaya ka. Lumiwanag ang mga mata ni Ning Zimo nang dumaan siya sa stall at nakita niya ang lahat ng uri ng maliliit na kasuotan sa ulo at rubber band na ibinebenta doon. Lumapit siya, pumili sandali, kumuha ng rubber band na may 2 bola na kulay brown, at nagtanong, boss, magkano ito? $2. Napakaprangka ng tita. Inilabas ni Ning Zimo ang kanyang wallet, binayaran ang pera, at itinali ang goma sa kanyang sarili. Sa ganitong paraan, isang maliit na nakapusod at 2 malambot na bola ang idinagdag sa likod ng magandang buhok, na naging dahilan upang magmukhang mas masigla ang babae. Paano ito, mukhang maganda? Ngumisi si Ning Zimo, hindi niya napigil ang matawa. Hindi alam ni Yefan kung matatawa o iiyak, adik ka ba sa pagpapanggap na malambing? Ang cute lang. Ano? Ang mga tao ay mas matanda sa iyo ng 3 taon, kaya parang matanda na ako, sabi ni Ning Zimo. Kinalikot ang mga tirentas, at nagtanong, sa tingin mo ba na itali ko ito sa tamang lugar? Maaari ko bang itali ito ng kaunti? Hindi na masyadong nagsalita si Yefan, umakyat siya at tinanggal ang rubber band, itali ko ito para sa iyo. Alam mo ba? Napakaraming estudyante dito, tingnan mo lang, sabi ni Yefan. Sa kalye kung saan nagpupunta ang mga tao, ang eksena ni Yefan na tinutulungan si Ning Zimo na itali ang kanyang buhok ay tila nagpapainit ng kaunti sa malamig na taglamig, at maraming tao na dumadaan ang titingin. Bahagyang namula ang mukha ni Ning Zimo. Pagkatapos ng pagbubutas ng lalaki, anuman ang epekto nito, hindi niya napigil ang hawakan ang mukha ni Yefan, at yumuko upang halikan ang lalaki sa bibig. Salamat, mahal. Natigilan si Yefan sa hindi inaasahang kagalakan, at pagkatapos ay masayang sinabi, hindi ka ba galit sa akin ngayon? Well, napakasaya ko. Kinaladkad ni Ning Zimo ang lalaki, Tara, mamili tayo at maghanap ng tindahan. Kumain ka na, gutom na ako. Tiningnan ni Yefan ang masiglang babae, at nasa mabuting kalagayan. Naglakad siya sa buong daan, at huminto sa isang maliit na tindahan, bumili ng case ng mobile phone,
at pagkatapos ay bumili ng pink na baseball cap, bagamat lahat sila ay nasa mga teen o 20s. Ito ay isang bagay na dolyar, ngunit nagustuhan ito ni Ning Zimo. Tumatakbo sa pintuan ng isang tindahan ng milk tea, pinapasok ng babae si Yefan at bumili ng 2 tasa ng milk tea na may mga takip ng gatas. Hindi pa nakainom si Yefan ng ganitong uri ng bagay, at ang cream ay damaykit sa kanyang bibig, na nagpangiti kay Ning Zimo. Dinilaan ni Yefan ang kanyang mga labi, mahal, hindi mo ba sinasadyang magtanghalian, pumunta ka sa silangan at tingnan ang kanluran, kailan tayo makakakain? Ano ba nagmamadali ka, pagod ka nang maglakad kasama ako ng matagal? Ngumisi si Ning Zimo. Hindi, syempre hindi ibig sabihin na. Kung gayon, magpatuloy tayo, nagmamadaling sabi ni Yefan na nakangiti. Hinawakan ni Ning Zimo ang mukha ni Yefan, okay, alam kong gutom ka, may straw hot stone pot fish sa harap mo, tara kainin natin yan. Si Yefan, syempre, ay walang problema. Nakipaglaban siya kay Feng Yueying sa loob ng 2 oras sa umaga. Pagdating ko sa tindahan, umorder ako ng isang malaking damong carp at ilang side dishes, at nagsimulang kumain ang 2. Kapansin-pansin na ang hitsura ni Ning Zimo, at ang pananamit ngayon ay naakit ang mga estudyanteng papasok labas dito, at hindi maiwasang lumingon. Maraming estudyante ang nalilito pa rin, dahil mukhang walang schoolgirl sa Huahai University na makakapantay kay Ning Zimo, at maraming tao ang nag-isip na maaaring ito ay isang estudyante mula sa ibang paaralan o kung ano. Itong kaklase, pwede ka bang magdagdag ng WeChat account? Isang maaraw na batang lalaki na inakala niyang maganda siya at kadalasang nag-eehersisyo, sa wakas ay hindi napigilan at tumakbo siya para humingi ng WeChat account kay Ning Zimo. Itinikom ni Ning Zimo ang kanyang mapupulang labi at tumingin kay Yefan ng makitid, na parang nagsasabing, tingnan mo, iniisip nilang lahat ako ay isang estudyante. Natural na galit si Yefan, gaano kalakas ang loob ng isang maliit na bata na kausapin ang kanyang babae sa harap niya. Hoy, hindi mo ba nakita na may lalaki siya? Sumimangot si Yefan. Kumpiyansa ang ngiti ng bata, itong tiyuhin, kasal ka ba sa kaklase na ito? Kung hindi, magkakaroon ako ng pagkakataon na makipagkumpetensya. Malaki, tiyuhin. Nanlaki ang mga mata ni Yefan, at direktang nagtanong. Itinulak ang kanyang palad sa dibdib ng lalaki. Umalis ka na. Binaligtad ng batang lalaki ang kanyang katawan, at nahulog ang 2 magkasunod na sunod-sunod, at nahulog ang kanyang buong katawan, marumi at madumi. Kinokontrol din ni Yefan si Qiao Jin at hinayaan lang siyang mahulog nang hindi nasaktan ang kanyang mga buto. Gayunpaman, ang hakbang na ito ay talagang nagulat sa mga tao sa restaurant. Hindi ko inaasahan na ganoon kalakas si Yefan. Ang bata ay nagmamadaling tumakbo palayo sa pagkabalisa, sumisigaw habang tumatakbo, huwag tumakbo kung mayroon kang anumang mga ideya. Papuntahin ko ang aking mga kapatid at bugbugin ka hanggang sa mamatay. Nagpout si Yefan at hindi nag-abalang pansinin ito, iniisip na tinawagan mo ang lahat ng lalaki sa Huahai University. Halika, hindi lang ako bata na may isang paa. Gayunpaman, sa kamay ni Xiao Lu, lahat ng tao sa restaurant ay nanatiling nakatingin kay Yefan. Anong paghahambing, ano ang tinitingnan mo? Hindi pa ako nakakita ng lokal na malupit na nag-aalaga ng babaeng estudyante. Tumayo si Yefan, nagwalas, at sumigaw. Kasabay ng dagandong, ang grupong ito ng mga manunood ay tumalikod, dahil sa takot na baka guluhin sila ng upstart kapag hindi siya sumang-ayon. Halos humagalpak ng tawa si Ning Zimo, sinipa si Yefan sa ilalim ng mesa, baliw ka. Mga estudyante silang lahat, bata ka pa, biro mo lang sila, bakit mo talaga ginagawa? Ginagawa lang ng mga estudyante. Kaya mo bang pagnakawan ang babae ko? Iba pang pwedeng pag-usapan, kung sino man ang tumama sa isip ng babae ko, ayos lang kung hindi ko siya papatayin. Nilingon ni Yefan ang kanyang ulo at sinabi. You're really unreasonable, di ba humingi lang siya sa akin ng WeChat account, tapos bugbugin ako, tyrant ka ba? Hindi napigil ang magtanong ni Ning Zimo habang tumatawa. Inunat ni Yefan ang kanyang kamay at kinurot ang malambot na mukha ng babae, ang lakas ng loob mong sabihin yan. Hindi mo naman kasalanan kung bakit ka nandito para akitin ang mga lalaking estudyante. Bumalik ka kaagad pagkatapos kumain, ipaparusahan kita. Nasasaktan si Ning Zimo, oops, ang isang mapang-akit na sigaw at tinakpan ang kanyang mukha, ngunit hindi niya alam kung bakit, nang makita ang maramo na hitsura ng lalaki, tuwang-tuwa siya at gusto niyang kurutin pa ng ilang beses. Pababa, Kabanata 0295 kasama mo. 0295. Tumikim si Ning Zimo at sinabing, paano ako maaakit, at hindi ako nagbibihis ng masyadong lantad. Anyway, hindi na ako babalik. Sinabi mo na ikaw ang dumating para magpanggap na mag-asawang estudyante, at ngayon ay tinawagan mo ako kaagad, ano ang tingin mo sa akin? Tsaka hindi pa ako nakakapag-shopping. Kung gusto mong pumunta, maaari kang pumunta ng mag-isa. Baka may makikilala pa akong mga sariwang karne sa campus. Galit na sabi ni Ning Zimo sa lalaki. Huminga ng malalim si Yefan at kinagat ang kanyang mga ngipin, okay, pagkatapos ay sasamahan kita, at tatalunan ko ang ilan kapag umakyat ka. Okay, gusto ko lang makita kang nagseselos dahil sa akin.
Matamis na ngumiti si Ning Zimo, at nang handa na ang isda, kumuha siya ng isang piraso at inilagay sa kanyang bibig. Ngunit siya rin ay absent-minded. Pagkatapos kumagat, sinabi niya, at sumimangot, bakit ang daming buto ng isdang ito, masakit sa akin. Hindi napigilan ni Yefan ang babae, ikaw, nagpalit ka ng mas batang damit, bakit naging walang muwang ka kahit kumain ka ng isda? Tutal. Nagsimula pa rin gumamit si Yefan ng chopsticks kumuha ng karne, pagkatapos ay kinuha ang buto ng isda, ibinuhos ang purong karne ng isda sa sopas, at iniabot ito kay Ning Zimo. Tara, tapos na akong pumili ng buto ng isda para sa iyo, pagkatapos ay kainin mo na. Napakahusay ni Yefan. Kung tutusin, napakadali para sa isang martial artist na pumili ng buto ng isda. Bagamat magaan ang ginagawa ni Yefan, sa mga mata ni Ning Zimo, nakaramdam siya ng matinding pagkadurog. Kinain ng babae ang malambot na isda at pinagmasdan ang tinutukan ng lalaki sa mga tinik. Nang hindi sinasadya, mas naging maamo ang kanyang mga mata. Inihanda ni Yefan ang kalahati ng isda at tumangala para tanungin si Ning Zimo kung ano ang lasa nito, ngunit nakita niya ang babae na magiliw na nakatingin sa kanya. Sabi ni Yefan na may banayad ng ngiti, ano ang problema ni Ninger, sobrang naantig ka sa akin. Well, hindi ito itinanggi ni Ning Zimo, paano mo mapapasaya ang mga babaeng tulad nito? Dahil mahal na mahal kita, sabi ni Yefan, hindi nahihiya, dahil talagang gusto niya ang babaeng nasa harapan niya. Kinagat ni Ning Zimo ang kanyang mga labi, ibinaba ang kanyang mga chopstick, bahagyang bamantong hininga, at tahimik na sinabi, Yefan. Alam mo ba kung bakit gusto kitang makasama? Bakit mo ako biglang tinatanong nito? Napangiti si Yefan, nag-iisip pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, dahil ba iniligtas kita sa killer noon? Wala talagang maalala si Yefan. Una niyang nakilala si Ning Zimo, parang may hinabol, tapos nandoon siya. Pag-uwi ko galing sa pag-aayos ng mga electrical appliances, nung dumaan ako, niligtas ko yung babae. Noong panahong iyon, kakaunti lang si Zhao sa tabi ni Ning Zimo, at muntik nang mamatay ang babae. Nang maglaon, hindi alam ni Ning Zimo kung paano mahahanap si Yefan, at unti-unting nakilala ng dalawa ang isa't isa, at unti-unting nag-evolve sa kung ano sila ngayon. Matapos pakinggan ang mga salita ni Yefan, umiling si Ning Zimo at sinabing, kung dahil lang sa iniligtas mo ako, ibibigay ko ang sarili ko sa iyo, kung gayon maraming tao na nagtatrabaho para sa akin at nagligtas sa akin, kailangan ko bang sumunod? Magkasama ba sila? Naisip ito ni Yefan ng tama, at nagtatakang nagtanong, bakit? Dahil guwapo ako. Nilibot ni Ning Zimo ang kanyang mga mata sa kanya, natahimik sandali, at pagkatapos ay mahinang bamantong hininga, dahil pakiramdam ko ikaw lang ang nag-iisang tumitrato sa akin bilang isang ordinaryong babae. Natigilan si Yefan, hindi sigurado kung ano ang ibig sabihin nito. Lumaki ako sa pamilya ni Ning, at napapaligiran ako ng mga taong nag-practice ng martial arts at mixed gangs. Anuman ang kasarian, lahat ay mag-aarmas ng sarili. Force, power, and power ang mga importanteng bagay. Kung lalaki ka man o babae, hindi naman talaga. Oo. Kung gusto mong mabuhay sa underground family, kailangan mong kalimutan na ikaw ay isang babae, kalimutan ang iyong vulnerable side, makipagkompetensya sa isang grupo ng mga lalaki tulad ng mga lobo tulad ng tigre, hindi maaaring iyuko ang iyong ulo, hindi magpakita ng anumang kahinaan. Unti-unti, nakalimutan ko rin ang sarili ko babae pala. Nag-practice ako ng kung fu at paglipad ng mga kutsilyo, natutunan kung paano mabuhay sa isang underground na pamilya, at kung paano pamahalaan ang iba't ibang mga bulwagan at negosyo. Hindi man lang ako nagkaroon ng kaarawan, hindi ako nakipag-shopping sa kahit na sinong maliliit na kapatid na babae, at wala akong pagkakataon na makipag-usap kahit minsan. Ang pagmamahal ng kabataan. Inangat ni Ning Zimo ang kanyang ulo at tumingin sa lalaki na parang tubig, hanggang sa nakilala kita, Yefan. May nararamdaman akong kakaiba sa iyong mga mata. Hindi mo ako tinuring na miyembro ng isang underground family, tinatrato mo lang ako na parang isang babae, isang wagas at wagas na babae na walang espesyal. Wala kang pakialam kung ano ang background ko, hindi mo ako tinatanong tungkol sa gang ko, at wala kang pakialam kung sino ang pakikitungo ko at kung ano ang ginagawa ko. Sa tuwing makikita mo ako, bagamat malapit ka nang mawalay sa akin, at least hindi mo ako maaayawan, at hindi mo sinasadyang iwasan ang anuman. Sa iyo, iisipin ko. Kaya ako ay masyadong isang batang babae sa kanyang 20s, isang ordinaryong babae na nagpapantasya tungkol sa pag-ibig at naaakit sa mga lalaki. Nang marinig ang mga salita ni Ning Zimo na parang bumubulong sa sarili, napaisip si Yefan. Sa totoo lang hindi niya alam na ganito ang tingin ng mga babae sa kanilang relasyon, dahil hindi masyadong inisip ito ni Yefan, akala niya ay maganda si Ning Zimo, at pagkaraan ng mahabang panahon, nakaramdam siya ng pagkasira ng puso, at magkasama ang dalawa. Tungkol sa ilan sa mga paikot-ikot sa puso ni Ning Zimo, hindi ito inisip ni Yefan. Nag-isip sandali si Yefan, pagkatapos ay kumuha ng isang piraso ng isda at inilagay ito sa mangkok ng babae, kainin mo ito. Huwag mong sabihin ang mga nakakalokong salitang ito, ang mundong ito ay hindi ganoon kakomplikado, ilan lamang ang mga tao ang komplikado. Naningkit ang mga mata ni Ning Zimo, at nang marinig niya ang mga salita ng lalaki, marami siyang naramdaman sa kanyang puso.
Kumain ka na, muntik na akong kumain, ikaw na lang bahala sa akin, hindi ka ba nagugutom? Ayos lang ako, hindi mahalaga kung hindi ako kumain ng isang buwan. Hindi rin iyon gumagana. Masama ang pakiramdam ko kapag nagugutom ka. Ang dalawa sa kanila ang humulik sa akin, at ang kanilang relasyon ay lalong naging fermented. Matamis silang kumakain nang makita nila ang isang grupo ng mga kabataan na nakasuot ng cool na papasok sa tindahan. Ang isa sa kanila ay ang batang itinulak palayo ni Yefan ngayon. Kuya Feng, ang lalaking iyon. Itinuro ng bata si Yefan at sinabi sa isang nangungunang lalaki. Ang lalaking nangunguna ay nakasuot ng dark blue na Burberry Navy windbreaker, slim na pantalon ni Zegna, leather boots ni Martin, at mga 1.8 metro ang taas niya. Sa sandaling makita niya si Ning Zimo, nagliwanag ang kanyang mga mata, at naglakad siya kasama ang isang grupo ng mga tao. Siyempre napansin ni Yefan ang lalaking ito, pinaikit ang kanyang mga mata, at naisip na ito ay kawili-wili, hindi inaasahan ng Huahai University na itatago ang mga dragon at kumakapit na tigre. Ang pangalan ko ay Liu Yunfeng, hindi ko alam kung ano ang pangalan ng ginoong ito. Si Liu Yunfeng ay may magandang ngiti sa kanyang mukha. Bagamat kinausap niya si Yefan, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Ning Zimo na nasa tabi niya. Hindi ako interesadong makilala ka, ang taong nagdala sa iyo, lumabas ka. Ikan-away ni Yefan ang kanyang kamay. Natahimik si Ning Zimo. Noong nasa tabi siya ni Yefan, gusto lang niyang maging isang maliit na babae, at wala siyang momentum ng isang underground gang queen. Okay, hindi ko natatanungin ang pangalan mo. Ang pang-apat kong kapatid na si Hong, humingi lang ng WeChat account sa magandang junior na ito, pero diretso kang nag-aaway. Ano ang dahilan? Tanong ni Liu Yunfeng. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.